Magandang araw po, mga minamahal naming tagapanood. Nararamdaman nyo bang unti-unting nanghihina ang inyong katawan kapag sumasapit na ang lamig at sige-sige na lang ang sipon at ubo? Huwag po kayong mag-alala, hindi lang po kayo ang nakakaranas niyan. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin gagawing isang matibay na kuta ng kalusugan ang inyong sariling kusina. Tatalakayin natin ng detalyado ang tamang pagkain sa taglamig, lalo na para sa mga taong pinahahalagahan ang karunungan at karanasan para po sa ating mahal na mga senior citizen. Hindi lang po ako magbibigay ng listahan ng masustansyang pagkain. Ipapakita ko sa inyo kung paano makukuha ang sapat na enerhiya para sa buong taglamig, palakasin ang inyong resistensya at tuluyang kalimutan ang pagiging masungit. Kaya manatili po kayo hanggang sa huli dahil ibubunyag ko ang sikreto tungkol sa isang popular na panggamot na inumin tuwing taglamig na. Sa totoo lang ay makakasama pala sa inyo. Bago tayo dumiretso sa mga partikular na pagkain, alamin muna natin kung bakit kailangan ng espesyal na atensyon ng ating katawan sa panahon ng taglamig. Habang tumatanda po tayo, natural lang na bumabagal ang ating metabolismo. Ngunit, ang kailangan naman natin sa vitamins at minerals ay lalo pang tumataas. Sa taglamig, may dalawa pang importanteng salik na nadadagdag dito. Una, ang kakulangan sa sikat ng araw. Dahil sa maikling oras ng liwanag, bumababa ang produksyon ng napakahalagang vitamin D sa ating katawan. Pangalawa, ang malamig na hangin at ang madalas na pananatili sa loob ng bahay or enclosed spaces ay nagiging perpektong lugar para kumalat ang mga virus. Kaya naman, ang ating winter menu ay hindi lang para makalimutan ang gutom. Ito po ang ating pangunahing diskarte sa pagprotekta, ang ating pundasyon para sa matatag na kalusugan at kaginhawaan sa pinakamahirap na panahon ng taon. Simulan natin sa pangunahing panlaban sa impeksyon. Ang alam na nating lahat, simula pa noong bata pa tayo. Ito siyempre ay ang vitamin C. Marami ang nag-iisip na sapat na ang pag-inom lang ng tsaa na may lemon para makuha ito. Pero hindi lang iyan ang buong katotohanan. Ang vitamin C or ascorbic acid ay isang napakalakas na antioxidant. Tinutulungan nito ang ating mga immune cells na parang matatapang na sundalo na labanan ng epektibo ang mga virus. Mahalagang tandaan na hindi ito naiipon sa ating katawan. Kaya naman, kailangan nating punan ang supply nito araw-araw. Hindi lang sa mamahaling prutas na galing sa ibang bansa, dapat hanapin ito. Ang ating tunay na kampiyon ay ang pinaasim na repolyo. Sa proseso ng fermentation, ang vitamin C sa repolyo ay hindi lang nananatili, kundi mas madali pa itong ma-absorb ng ating katawan. Kung kakain ka lang ng 100 hanggang 150 gramo nito araw-araw, malaki na ang matutugunan sa iyong daily requirement. Isipin nyo, napakasimple lang. Magdagdag lang ng repolyo sa tanghalian at makakakuha na kayo ng malakas na panlaban para sa inyong immunity. Ito ang ating sariling lokal at abot kayang superfood. Sa pagpapatuloy natin sa usapin ng vitamin C, kailangan nating tandaan ang iba pang mapagkukunan nito na abot kaya. Isang tunay na kayamanan ng bitaminang ito ang rose hips. Mag-imbak na nito simula pa noong taglagas or bumili na lang sa botika. Ang simpleng pinakuluang rose hips na pwedeng inumin kapalit ng tsaa ay magiging pundasyon ng iyong kalusugan sa buong taglamig. Hindi lang ito nagpapalakas ng resistensya, kundi tumutulong din panatilihing malusog ang mga ugat na napakahalaga lalo na sa mga may edad na. Isa pang bayani na tila nakalimutan ay ang frozen blackcurrant.
Mahusay nitong napananatili ang sustansya nito habang nakaimbak sa freezer. Magdagdag ng isang dakot sa iyong oatmeal o gawin itong juice or m'mores. At syempre, huwag ding kalimutan ng sariwang bell pepper, lalo na ang kulay pula at ang karaniwang dahon ng perehil, parsley. Idagdag ang mga ito sa inyong salad at iba pang inihandang pagkain. Sa ganitong paraan, madali at masarap mong masisiguro ang pang-araw-araw na dosis ng mahalagang bitaminang ito nang hindi na kailangang bumili pa ng mamahaling supplements. Ngayon, talakayin naman natin ang tinatawag na sunshine vitamin, ang vitamina D. Tuwing taglamig, halos lahat ng naninirahan sa ating lugar ay nakararanas ng kakulangan nito at ito ay mas kritikal o mapanganib para sa mga nakatatanda. Ang bitaminang ito ay hindi lamang mahalaga para sa tibay ng ating mga buto dahil tumutulong ito sa calcium absorption, kundi may malaki ring papel sa paggana ng ating immune system. Sa madaling salita, ito ang nagpapatibay at nag-o-on sa depensa ng katawan laban sa mga virus at bakterya. Mahirap itong makuha ng sapat sa pamamagitan lamang ng pagkain dahil sa limitadong klase ng pagkain lamang ito matatagpuan. Ang pangunahing pinagkukunan nito ay ang matatabang isda sa dagat tulad ng herring, mackerel at salmon. Sikapin ninyong isama ito sa inyong diet kahit 2 o 3 beses sa isang linggo. May maliit ding dami ng vitamina D sa cod liver oil, dilaw ng itlog at mantikilya. Gayunpaman, kadalasan, hindi pa rin ito sapat, kaya't mahalagang makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa posibilidad na kumuha ng suplemento ng vitamina D sa anyo ng patak o kapsula. Ito ay simpleng hakbang na malaki ang maitutulong para mapabuti ang inyong pakiramdam tuwing taglamig. Ang susunod na mahalagang bahagi ng ating panlaban sa sakit tuwing taglamig ay ang vitamina A or retinol. Kadalasan, tinatawag itong anti-infection na bitamina at may magandang dahilan kung bakit. Ito ang responsable sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga mucous membrane, ang lining ng ilong, lalamunan at bronchi. Tandaan, sila ang nagsisilbing unang harang laban sa mga virus at bakterya na pumapasok sa ating katawan. Kapag malusog at well-hydrated ang mga lining na ito, mas mahihirapan ang impeksyon na pumasok sa ating sistema. Kaya, saan natin matatagpuan ang napakahalagang bitaminang ito? Ang precursor or pinagmulan nito, ang beta-carotene, ay sagana sa lahat ng prutas at gulay na kulay kahel, orange at pula. Sundin lang ang simpleng tuntunin, lahat ng may kulay ng araw. Halimbawa nito ay karot, kalabasa, bell pepper at kamatis. Isang magandang halimbawa ng simpleng pero masustansyang pagkain ay kinayod na karot na may kasamang sour cream or cooking oil. Mahalaga ang taba, fat dito dahil ang vitamina A ay fat soluble o natutunaw sa taba. Makikita rin ito ng marami sa atay, liver, mantikilya, butter, at sa dilaw ng itlog, egg yolks. Ang nilagang kalabasa o sariwang carrot juice ay perpektong idagdag sa inyong menu ngayong malamig na panahon. Huwag din nating kalimutan ang vitamin E na mas kilala bilang tocopherol. Isa pa itong napakalakas na antioxidant na nagpoprotekta sa membrane ng ating mga cells mula sa pinsala ng free radicals. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang mga cells natin na manatiling matibay at malusog. Kasama na dyan ang mga cells ng immune system natin. Nagtatrabaho ito kasama ng vitamin C at pinapalakas nila ang bisa ng isa't isa. Kadalasang tinatawag ang vitamin E na vitamin ng kabataan
dahil pinababagal nito ang proseso ng pagtanda sa ating katawan. Ang pangunahing pinagkukunan nito ay mga vegetable oils, lalo na yung mga unrefined. Halimbawa ay sunflower, olive, at flaxseed oil. Idaos ito sa salads. Pero iwasan nating masyadong initin para mapanatili ang lahat ng benepisyo nito. Mayaman din sa vitamin E ang mga nuts, lalo na ang almonds at maging ang buto ng sunflower or sunflower seeds. Ang isang dakot na seeds or ilang pirasong nuts araw-araw ay hindi lang masustansyang snack, kundi isa ring mahusay na mapagkukunan ng mahalagang bitaminang ito. Pero tandaan natin ang tamang sukat dahil napakataas sa calories ang mga pagkaing ito. Matapos nating talakayin ang mga bitamina, dumako naman tayo sa mga mineral na hindi rin dapat kaligtaan. At sa ating listahan, ang una nating pag-uusapan ay ang zinc. Ang trace mineral na ito ay maituturing na director o tagapamahala ng ating immunity o panlaban sa sakit. Kung kulang tayo nito, nagiging matamlay at hindi epektibo ang ating mga immune cell sa kanilang trabaho. Tumutulong ang zinc sa ating katawan para makagawa ng mas maraming protective cell at binabawasan din nito ang tagal ng ating karaniwang sakit tulad ng sipon. Kaya kung pakiramdam mo ay parang sisimulan mo ng dapuan ng sakit, ang pagkain ng mayaman sa zinc ay makakatulong sa katawan mo na mas mabilis malampasan ang impeksyon. Saan mo ba ito mahahanap? Unang-una, hanapin mo ito sa pumpkin seeds o buto ng kalabasa. Ito ang isa sa pinakamayaman at pinakamadaling makuhanan ng zinc. Mayroon ding zinc sa karne ng baka, lalo na sa atay, sa mga legumes tulad ng beans at lentils, at sa mga whole grain na butil, halimbawa na ang buckwheat. Kung isasama mo ang mga pagkaing ito sa iyong pang-araw-araw na dieta, lumilikha ka ng isang matibay na pananggalang para sa iyong kalusugan, lalo na ngayong taglamig. Pero may isa pang mahalagang mineral na hindi madalas nababanggit pagdating sa immune support. Ito ay ang selenium. Nagiging antioxidant ito, pinoprotektahan ang ating mga cell mula sa damage at malapit din itong nakikipagtulungan sa vitamin E. Kapag sapat ang selenium sa ating katawan, natutulungan nito ang immune system na magbigay ng mabilis at matinding tugon laban sa pagpasok ng mga virus. Kung kulang tayo sa selenium, mas madali tayong dapuan kahit ng simpleng sipon. Ang Brazil nut ang isa sa pinakamayaman at pinaka-concentrated na pinagkukunan ng selenium. Isang piraso or dalawang Brazil nut lang sa isang araw, sapat na para makover ang daily need natin sa micronutrient na ito. Pero huwag nating sobrahan dahil kapag masyado ng marami, maaari itong maging toxic sa katawan. Makikita rin ang selenium sa bawang, itlog, whole grain bread, at isdang dagat tulad ng tuna. At dahil mayroon ng natural na antiviral properties ang bawang, matatawag talaga itong double agent pagdating sa paglaban para sa ating kalusugan. Mahalaga ring pag-usapan ang iron, bakal. Ang pangunahing trabaho nito ay ang magdala ng oxygen sa buong katawan sa tulong ng hemoglobin. Pero malaki rin ang kontribusyon ng iron sa ating immune system. Kapag nagkukulang tayo sa iron, ito ang tinatawag na anemia. Ang tao ay nakararanas ng matinding panghihina, madaling mapagod at giniginaw. Sa ganitong sitwasyon, humihina rin ang ating immune system, kaya't madali tayong dapuan ng iba't ibang impeksyon. Napakahalaga ring bantayan ang iron level, lalo na para sa mga kababaihan, partikular na sa mga nasa eleganteng edad. Ang iron ay mas madaling maabsorb ng katawan kapag galing ito sa mga produkto ng hayop. Ito ang tinatawag na heme iron.
Marami nito sa red meat, lalo na sa baka, beef, at syempre sa atay, liver, at iba pang subproducts. Pagdating naman sa halaman, makikita ito sa buckwheat, mansanas, pomegranate, at iba pang butong gulay para mas magamit ng katawan ang iron na galing sa halaman, non-heme iron. Dapat itong isabay sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C. Halimbawa, ang salad na may beets at sauerkraut, fermented cabbage, ay isang perpektong kombinasyon. Pag-usapan natin ang tungkol sa fats o taba. Aminado ako, marami ang kinakabahan sa salitang yan. Pero ang totoo, ang tamang klase ng fats ay sobrang importante para sa atin, lalo na sa panahon na madalas tayong dapuan ng sakit. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang polyunsaturated fatty acids at syempre ang omega-3. Ang mga fats na ito ay may napakalakas na anti-inflammatory effect. Malaking tulong sila para bawasan ang chronic inflammation sa katawan. Ito ang ugat ng maraming sakit na may kaugnayan sa edad at nagpapahina sa ating immune system. Pinapaganda ng omega-3 ang elasticity ng ating mga ugat, pinatatalas ang ating isip, at tumutulong ding labanan ang pangkalahatang pagkawalanggana o malaise. Ang pangunahing source ng mahahalagang acid na ito ay ang matatabang isda sa dagat tulad ng mackerel, sardinas at iba pa. Sikaping kumain nito kahit 2 beses o sa isang linggo. At tandaan, ang mga mas abot kayang isda ay kasing yaman din ng omega-3 kumpara sa mga mamahaling isda tulad ng salmon. Ang mahalaga, piliin lang natin ang tama at simpleng paghahanda. Ito ay isang magandang halimbawa kung paanong ang isang affordable po ba na pagkain ay makakapagbigay ng napakalaking benepisyo sa ating kalusugan. Hindi lang sa isda makukuha ang omega-3 fatty acids, meron din itong plant sources or galing sa halaman. Ang nangunguna dito ay ang flaxseed oil, langis ng buto ng flax. Sapat na ang isang kutsara lang nito araw-araw na hinalo sa salad or sa oatmeal para bumuti ng malaki ang iyong kalusugan. Tandaan, hindi pwedeng initan ang flaxseed oil. Dapat itong nakalagay sa ref, sa madilim na bote, dahil napakabilis nitong mag-oxidize or masira. May omega-3 rin sa mismong buto ng flax seeds, na pwedeng gilingin at ihalo sa yogurt, kefir o kahit sa inihahanda mong pagkain. Makikita rin ito sa walnut or Grecian nuts. Huwag din nating kalimutan ang iba pang healthy fats o mga taba na makabubuti sa ating katawan. Ang unrefined na vegetable oils, avocado, kaunting mantika, butter, at pati na rin ang taba, lard. Lahat ng ito ay pinagkukunan natin ng enerhiya at nagsisilbing building blocks ng ating mga selula, cells. Sa malamig na panahon, mas kailangan ng ating katawan ng maraming calories para manatiling mainit. Ang healthy fats, ang pinakamainam na paraan para makuha ito nang hindi naman nabibigatan ang ating sistema. Ang protein, ang siyang pundasyon o panimulang material para sa ating buong katawan, kasama na riyan ang ating immune cells. Ang mga antibody na lumalaban sa mga virus ay mga molekula rin ng protina. Habang tumatanda tayo, karaniwang bumababa ang ating muscle mass. Kaya naman, napakahalaga na sapat ang ating nakukuhang protina upang mapanatili ang lakas at sigla. Pumili ng mga pagkaing may protina na madaling tunawin. Kabilang dito ang lean meat ng manok, pabo o karne ng kuneho. Napakagaling na pagpipilian din ng itlog, lalo na kung ito ay soft-boiled o ginawang omelette. Huwag kalimutan ang mga dairy products tulad ng cottage cheese, yogurt, at kefir. Hindi lang sila nagbibigay ng protina,
Sinusuportahan din nila ang kalusugan ng ating bituka. Ang isda na nabanggit na natin ay isa ring napakahusay na pinanggagalingan ng protina. Sikapin na may kasamang protina ang bawat pangunahing kainan mo sa araw, makakatulong ito para mas matagal kang mabubusog at mapapanatili mo ang iyong muscle mass. Pagdating sa mga pagkaing mayaman sa protina, talagang namumukod tangi ang bone broth. Ito ay isang tradisyonal at subok na paraan upang magpanatili ng lakas at ngayon sumisikat itong muli. Ang matagal na pinakuluang sabaw mula sa buto ng baka, manok o isda ay hindi lamang masarap na pangsahog sa sopas. Ito ay isang tunay na concentrate ng nutrisyon. Mayaman ito sa collagen at gelatin na napakabuti para sa ating kasukasuan, balat at maging sa pader ng ating bituka. Ang mga amino acids tulad ng glycine at proline ay may kakayahang labanan ang pamamaga, anti-inflammatory at nakakatulong din sa pagpapakalma ng ating nervous system. Ang isang mainit na tasa ng sabaw ay perpektong nagpapainit, nakakabusog at nagbibigay sa katawan ng mga madaling maabsorb na building materials para sa pagpapagaling at pag-recover. Magluto kayo ng maramihan nito, isang malaking kaldero at hatiin sa mga lalagyan para i-freeze. Sa ganitong paraan, mayroon na kayong handa, masustansya at mabilis na base para sa tanghalian o hapunan. Simple lang itong gawin, matipid at talagang napakabisa para sa kalusugan. Ang kalusugan ng ating bituka or gut ay ang pundasyon ng ating immune system. Humigit kumulang 70 hanggang 80% ng lahat ng immune cells ay matatagpuan doon. Kaya naman, ang pag-aalaga sa microflora ng ating bituka ay isang direktang pamumuhunan para sa inyong kalusugan. Sa panahong ito, malaking tulong sa atin ang mga fermented na pagkain. Napag-usapan na natin ang tungkol sa sauerkraut or fermented cabbage. Isang kampyon hindi lang sa dami ng vitamin C, kundi pati na rin sa taglay nitong beneficial probiotics o mga live bacteria. Ang mga probiotics pa na ito ay nakakatulong na mapanatili ang balance ng microflora dahil pinapalayas nila ang masasamang mikroorganismo. Bukod sa repolyo, maghanap din ng mga natural na dairy products na walang asukal tulad ng kefir, buttermilk, o natural na yogurt. Ang mga ito ay mahusay ding pinagmumula ng probiotics. Ang mga fermented apples at salted pickles na inasnan sa bariles ay ilan din sa ating tradisyonal na pagkain na napakahusay mag-alaga sa ating bituka. Regular mo itong isama sa iyong diet at tiyak na magpapasalamat sa iyo ang iyong immune system. Kung gusto mong maging malusog ang iyong bituka, kailangan mo hindi lang ng probiotics o yung mga tinatawag nating good bacteria. Kailangan mo rin ng prebiotics. Ito naman ang nagsisilbing pagkain para sa kanila. At ang pinakamahusay na pagkain para sa mga good bacteria, walang iba kundi ang fiber o ang pandieta na hibla. Makukuha mo ang fiber sa mga gulay, prutas, whole grains at mga beans. Sa mga gulay na madaling iimbak at abot kaya, magandang pumili ng mga root crops tulad ng cebeats, karot, singkamas, o kaya ugat ng celery. Madali silang itabi at hindi kamahalan. Pwede silang gawing salad, i-bake, o idagdag sa sabaw. Ang lahat ng uri ng repolyo, ang puting repolyo, broccoli, at cauliflower ay mahusay ding source ng fiber. Huwag din nating kalimutan ng sibuyas at bawang. Mayroon silang espesyal na substance na tinatawag na inulin na gustong-gusto ng ating good bacteria. Kapag sapat ang nakukuha mong fiber sa pagkain,
Hindi lang ang immune system mo ang lumalakas, siguradong maganda rin ang magiging takbo ng iyong bituka dahil maiiwasan mo ang constipation o ang pagtitibi na kadalasang problema, lalo na sa mga senior citizen. Ang mga buong butil o whole grains ay isa ring napakahalagang bahagi ng ating malusog at pampalusog na pagkain. Hindi tulad ng mga processed nawas na cereal, gaya ng puting bigas. Kasama pa rin sa whole grains ang balat ng butil at diyan nakalagay ang lahat ng benepisyo. Punong-puno ito ng fiber, B vitamins, magnesyo, at iba pang mahahalagang mineral. Ang B vitamins ay kailangan para sa maayos na sistema ng ating nerbiyos at nakakatulong din itong labanan ang stress at pagod. Ang slow carbs na matatagpuan sa whole grains ay nagbibigay sa atin ng pangmatagalang enerhiya. Nakakatulong din ito para maging stable ang blood sugar level at maiwasan ang biglaang paggutom. Ang mga cereal na ito, tulad ng oatmeal, yung kailangang lutuin, barley, at iba pang uri ng buong butil, ay perpektong pagpipilian para sa inyong almusal o pang-ulam. Ang mga ito ay nakakabusog at nagbibigay sustansya sa ating katawan. Simula ng umaga mo sa isang platong mainit na oatmeal o sinangag na buong butil at siguradong damang-dama mo ang dagdag lakas buong araw. Dumako naman tayo sa kung ano ang dapat nating iniinom. Sa mga panahong malamig, madalas nating nakakaligtaan ang pag-inom ng tubig dahil hindi tayo masyadong nauuhaw, hindi tulad ng kapag tag-init. Pero isa itong malaking pagkakamali. Ang dehydration ay nagpapahina sa ating katawan, nagpapabigat sa daloy ng dugo, at pumipigil sa paglabas ng mga dumi o toxins. Ang ating mga mucous membrane na siyang unang panlaban sa mga virus ay natutuyo at nagiging mahina. Kaya naman, ang pag-inom ng sapat at malinis na maligamgam na tubig, lalo na sa malamig na panahon, ay talagang kailangan. Sikapin nating uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng likido araw-araw. Kung hindi ninyo gusto ang lasa ng simpleng tubig, lagyan ito ng hiwa ng lemon o luya. Ang mahusay na alternatibo rin ay ang mga herbal tea o tsaa na gawa sa halaman, ang chamomile, linden, mint at willow herb. Ang mga ito ay hindi lang nakakainit at nakakapawi ng uhaw, kundi may dagdag pang benepisyo sa kalusugan. Halimbawa, nakakapagpakalma ang chamomile, habang ang tsaa na may luya at lemon ay nagpapatibay ng resistensya at nakakatulong sa mga unang sintomas ng sipon. Pagdating ng taglamig, natural lang na hanapin natin ang mga pampalasa o rekado na nagpapainit sa atin. Hindi ito nagkataon lang dahil marami sa kanila ang mayroong matitindi at nakabubuting epekto sa kalusugan. Ang luya, ginger, halimbawa, ay sikat sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga o anti-inflammatory at magpainit sa katawan. Pinapaganda rin nito ang daloy ng dugo at tumutulong sa paglaban sa mga virus. Ang luyang dilaw o turmeric ay may curcumin, isang sangkap na may matinding antioxidant at panlaban sa pamamaga. Para mas madaling maabsorb ng katawan, ipinapayo na isama ito sa kaunting pamintang itim. Ang cinnamon or canela ay nakakatulong sa pag-regulate ng sugar level sa dugo at nagbibigay rin ito ng napakabangong amoy sa inyong mga baked goods at inumin. Ang bawang at sibuyas na nabanggit na natin noon ay mayroong phytoncides. Ito ay mga volatile substance na kayang pumatay ng bakterya. Huwag mag-atubiling idagdag ang mga pampalasang ito sa inyong mga lutuin. Hindi lang nito pasasarapin at pababanguhin ang inyong pagkain, kundi magsisilbi rin silang munting tulong sa pagpapalakas ng inyong kalusugan. Ang pinakamahalaga, magsimula muna sa kaunting dami para makita
kung ano ang magiging reaksyon ng inyong katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang dapat nating iwasan o limitahan, lalo na sa mga panahong mas kailangan natin ng matibay na resistensya. Ang numero unong kalaban ng ating immune system ay ang asukal at ang tinatawag na simpleng carbohydrates. Ito yung mga candy, biskwit, cake, matatamis na inumin at puting tinapay. Ang asukal ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng glucose sa dugo na nagiging sanhi ng inflammation o pamamaga sa loob ng katawan. Nagsisilbi rin itong pagkain ng masasamang bakterya sa ating bituka, kaya nasisira ang balanse ng ating microflora. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang labis na asukal ay pansamantalang nagpapahina sa mga selula ng ating immune system. Kaya naman, mas madali tayong dapuan ng impeksyon. Siyempre, may mga pagkakataon na gusto nating mag-crave o kumain ng matamis. Kung ganoon, mas piliin natin ang natural na sweeteners. Dried fruits, ng katamtaman lang, maliit na piraso ng dark chocolate, o kaya naman ay inihaw na mansanas na may cinnamon at pulot-pukyutan. Pero tandaan natin, ang moderation o pagtitimpi ay mahalaga sa lahat ng bagay. May isa pa tayong kategorya ng pagkain na dapat nating iwasan o bawasan. Yan ang mga processed foods at trans fats. Kabilang dito ang mga hotdog, longganisa, iba't ibang uri ng tocino or smoked meats, pati na rin ang fast food, margarine, at lahat ng tinitindang baked goods at mga matatamis. Ang mga pagkaing ito ay punong-puno ng labis na asin, preservatives, flavor enhancers, at nakakasamang trans fats. Sobra itong pabigat sa ating atay at digestive system. Nakakapagdulot din ito ng chronic inflammation at halos wala silang maibigay na nutrisyon sa katawan. Sa panahong kailangan ng ating katawan ng lakas at sustansya para makabuo ng panlaban, ang mga pagkaing ito ay nagiging parang pabigat. Imbis na magbigay ng enerhiya, lalo pa tayong inaagawan nito. Kaya mas mainam na magsikap tayong magluto sa bahay gamit ang mga simple at whole foods or buong sangkap. Hindi lang ito mas malusog. Kadalasan, mas matipid pa ito sa bulsa. Ang simpleng pinakuluang manok o isang hiwa ng inihaw na karne ay palaging mas mahusay kumpara sa anumang uri ng processed meat. Sige, pagsama-samahin natin ang lahat ng ating kaalaman at balangkasin ang isang halimbawa ng malusog na araw sa taglamig. Sa almusal, mayroon tayong oatmeal na luto sa tubig o gatas. Lagyan to ng isang dakot ng frozen berries at ilang walnut. Sa tanghalian, mainit at malapot na soup na ginamitan ng bone broth. Halimbawa, masustansyang sopas na may maraming gulay. Sa pangalawang putahe, isang bahagi ng healthy grains tulad ng quinoa o brown rice kasama ng inihaw na chicken breast. Mayroon ding salad na gawa sa sariwang beetroot at carrot, binuhusan ng unrefined sunflower oil. Sa hapunan, inihaw na mackerel o kaya'y ibang uri ng isda at isang tabihang stewed vegetables. Bilang snacks o merienda sa buong araw, maaari kang magmansanas o kumain ng isang dakot ng buto ng kalabasa, pumpkin seeds, o uminom ng isang baso ng cultured milk or plain yogurt. Sa inumin naman, panatilihing uminom ng malinis at maligamgam na tubig at herbal tea. Gaya ng nakikita ninyo, ang ganitong menu ay binubuo ng mga pagkain na simple, abot kaya at napakalusog. Tiyak na ibibigay nito ang lahat ng kailangan ninyo para manatiling masigla at malakas. Kaya, mag-summarize na tayo. Sa nakita ninyo, ang pag-aalaga sa katawan tuwing taglamig ay hindi naman ganoon kahirap at hindi rin kailangang maging mahal. Ang pangunahing prinsipyo ng winter diet,
para sa kalusugan at mahabang buhay ay ang pagkain ng iba't ibang uri, pagtuon sa whole foods, mga pagkaing hindi processed, at sapat na pag-inom ng tubig. Ang inyong plato, ang inyong pinakamalakas at pinakatapat na kakampi laban sa lamig, mga virus, at sa masamang mood. Ngayon, tulad ng ipinangako ko, mayroon tayong kaunting plot twist. Naaalala ninyo ba ang sikat na inumin na itinuturing ng marami na pinakamahusay na gamot sa sipon? Ito ay ang mainit na gatas na may pulot o honey. Heto na, nagbabala ang mga doktor na kapag napakainit ang gatas, hindi lang nawawala ang nutritional value ng pulot, kundi maaari pa itong maglabas ng mga masasamang kemikal. Dagdag pa rito, ang mataas na dami ng asukal ay nagiging perpektong lugar para dumami ang mga bakterya sa lalamunan. Mas mainam na uminom ng maligamgam at hindi sobrang init na herbal tea o kaya ay sabaw ng rosehip infusion. Simple, ngunit mahalagang detalye, yan. Alagaan ninyo ang inyong sarili at ang inyong kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe na rin sa aming channel para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong tips. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang mga pang-pamilya ninyong sikreto o resipe para manatiling malusog tuwing taglamig? Ibahagi ninyo ang inyong kaalaman sa comments section. Magpalitan tayo ng karanasan, manatiling malusog